title po ng ating pag-aaralan sa araw na ito is Anonymous. I don't know, parang natatanda ko, parang ginamit ko na rin dati ang title na to. Hindi pa. Biro mo, for 15 years, dapat hindi ko inuulit ang aking preaching sa title. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Noong minsan, nagmumuni-muni ako, dahil siyempre sa construction, na pinakita ni Lord sa akin vision ng isang bakal. Yung dito banda, sementado dam, pero nakakuslim bakal. In English, reinforcement bar. Yan ang tawag namin sa engineering term. Alam na mga technical yan. So, merong mga reinforcement bar o mga bakal na nakausli. Tapos, pag nabinbin yung project, hindi natuloy, nakausli yon. Alam mo, ay, bakit hindi pa tapos yan? Kasi kulang ang pera. Wala nang budget. Yan, maririnig mo, kaya pala. So, ang bakal yung posibleng mag-deteriorate yun, posibleng kalawangin, tapos hindi na po pwedeng gamitin, baka yung buong structure. So, sa aking vision, nakita ko yung ganong estado. Tapos, nangusap ang Panginoon sa aking puso. Eto, sinabi ng Diyos. Sabi niya sa akin, kapag ka ang bakal, nakalabas siya, expose siya, hindi niya kaya magpalakas. Kaya nga, reinforcement. I-reinforce niya yung buong section ng concrete para yan di magiba. Hindi yan nilagay ang bakal para may expose yan. Ininagay yan upang tumulong sa kabuuan ng buong building o ng bahay o anong struktura na iniisip mo ngayon. Hindi yan ninagay dyan para yan may expose. Nandyan yan para may itago upang magpalakas. Then dumating ang mensahe ng Diyos sa akin. Sabi niya, yung mga bagay na hindi kita, ito na, yung mga bagay na hindi nakikita, yun ang tunay na nagpapalakas. Ibig sabihin, kung ano ang ginagawa mo, hindi mo dapat ipagkalandakan. Nakuha niya? Kasi pag naka-expose yan, yung supposed to be reinforcement na yan o tumutulong na yan, nakita, hindi yan talaga nagpapalakas, especially sa spiritual life mo o sa struktura mo bilang isang Kristiyano. Pero kapag kaya naitago, nabuhusan ng konkreto, naitago yan, hindi yan kita, hindi na kailangan makita, pero yan tunay na nagpapalakas. Naintindihan niyo? So, ganito pala ang paglilingkod sa Diyos. Pwede mong pakita yung aking napakagandang picture dyan. Talagang hinanap ko pa yan. Ayan, no? Ayan. Para ma-picture out niyo. Okay? So, yan na natili na dyan. Ang tagal niya dyan yan. Pero siguro nagbibigay ng silbi yan. Pero napaka-minimal. Hindi talaga sa disenyo niya. Amen? So, hindi yan talaga makapagbigay ng yield. Hindi yan talaga makapagbigay ng lakas. Actually, maging, ano pa yan? Gatla ba yung anong tawag doon? Tagalog ba yung gatla? Sige. Okay. Parang, yan pa yung magbigay ng parang pagmumula ng crack. Kumbaga sa meron siyang sugat. Naka-expose siya. Amen? So, yun po yung estado ng mga taong na tumutulong pero kita naman. Hindi naman nagsasabi na, pag hindi ko, dapat lahat ng gawin mo, hindi kita. Pero nararamdaman mo sa sarili mo, kapag ang pinapakita mo ay kinukuha mo ang glory, hindi yung glory ni God. That's why social media is very dangerous. Amen. Social media is very dangerous. If you see your post, will grab the glory that belongs to God. Mag-ingat ka. Kasi kung ma-post, umisa nga, nilalagay mo ng pag-post mo, glory to God, pero meron pa rin kurot konti na parang, dapat hindi mo na pinost yan. Yan. Tama po ba? Amen. So, dahil doon, nabuo ang mensahe sa araw na ito. Kaya natin pinamagatang Anonymous. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Sabi ko sa inyo, kapag kayo ay gagawa ng mensahe, pakinggan nyo ang sinasabi ng Espiritu.
basa tayo ng basa ng Bible, basa tayo ng basa ng Bible, tapos sulat na tayo ng sulat, pero merong accurate na message si God for a certain week na kung saan ito ang pinapasabi niya. Amen? So, ibig sabihin pala, hindi mo kailangan pagkaladakan ako yung, kung wala ako dito, wala yan. Yan, mga ganon. Okay? Ano yan? Demonyon. Amen? Hindi yung dominion. Demonyon yun. Demonyon. Okay? So, wala kang, alam mo yung glory na dapat para sa Panginoon, hindi mo palagi naiisip na kung walang Diyos, wala ka naman dyan. Amen? So, dapat po tayo mag-ingat dahil baka sa ating sobrang tagumpay ay yung pangikalagpak natin. Ito, matagal ko nang gustong sabihin ito sa aking preaching, naalala ko lang ngayon. Kadalasan ng mga tao, pag sila lumagpak, alam nila bakit. Sino ba naniniwala doon? Pag may ginawa ka, at least pag lumagpak ka, alam mo bakit. Ang mahirap na lumagpak, yung hindi mo alam. Sabi nga ng tatay ko, yung pinakamasakit na suntok daw, yung suntok na hindi mo alam. Magugulat ka na ng masuntok ka. Ano yung suntukan pag rumble, pag madilim? Yun ang mahirap na away. Hindi mo man alam kung sino nakasuntok sa iyo. Okay? Unang-una sa ating pag-aaral ngayon about this anonymous is the anonymous prayer. Sabihin natin, anonymous prayer. Iba yung nagsasabi ng ganito. Ay, alam mo, pinagpe-pray namin yan, kaya yan na masenso. Bakit tama naman yung ginagawa, nagpe-pray, pero parang ikaw na yung taga-bless. Ikaw na yung, parang yung kapangyarihan lumalabas na doon sa bibig mo at saka sa mga daliri mo. Nararamdaman mo pagka ikaw ay nananalangin, may kapangyarihan na kuryenteng lumalabas sa iyo. Kundi sa akin, dito na bless eh. Amen. Pero meron minsan naman, kahit ako ginagawa ko to, sinasabi ko, I'm praying for you. Pero hindi ko sinasabi, I'm praying for her. Yung tao sinasabihin ko, I'm praying for you. Why? It's not to brag, but to encourage her or him that hindi ka nag-iisa. Nakakalakas yun. Kahit ako, pag may nagsabi sa akin, Reb, pinagpe-pray ko po kayo. Ako, gustong-gusto ko yun. Amen. Pinagpe-pray ko po kayo, Reb. Kasama po kayo sa prayer ko. Hindi yung pupunta ka sa daan. Alam mo, si Reb, kaya yan successful. Ano yan? Pinagpe-pray ko yan eh. Kinuha mo na nun. Bakit mahalaga ang pananalangin? O sige, pag-usapan natin sa Acts chapter 12, verse 1 to 19. Okay? So sa mga mahilig po sa kulturang Pilipino, pagkatapos kong in English, Tagalogin ko mamaya. Okay? Acts chapter 12, verse 1 to 19, itong sabi na, from verse 1, it was about this time that King Herod arrested some who belonged to the church. Persecution. Sabihin mo sa katabi mo, persecution ng church. Dito nagkakaalaman ng mga tunay na Kristiyano. Sabi niya, intending to persecute them. So may intention ito si King Herod na i-persecute ang mga Christians. He had James, the brother of John, put to death with the sword. Patay siya. Amen. Parang, bakit siya pinatay? Bakit nila ginawa sa kanya yon? Bakit nila siya pinersecute? Bakit siya pinapatay? Napaka-unfair naman nila. Amen. Kung minsan, marami mga Kristiyano, nakikita ng hihina yung kapwa Kristiyano, pinag-uusapan, ay, bakit siya bumagsak? Bakit niya kasi ginawa yon? Dapat hindi niya naging desisyon yun. Dapat hindi siya ganun. Okay? Parang si James pinag-uusapan na ganun. Bakit ano nangyari kay James? Tapos itong si King Herod, sa verse 3, sabi niya, when he saw that this met with approval among the Jews, he proceeded to seize Peter also. Parang sa ibang translation, sabi niya, gusto na mga Hudyo to. Mabango sa mga tao ang pagpatay ko sa mga apostoles na to. Sa mga apostles na to. Paragang mapapalapit pa pala sa akin ng mga tao at poging-pogi ako pag mapapatay ko pala mga to. So, he proceeded to seize Peter also. So, si Pedro na ang tinarget niya. Okay? This happened during the festival of unleavened bread. After arresting him, pagka-arresto niya, he put him in prison
handing him over to be guarded by 4 guards, 4 squads of 4 soldiers each. Ang daming gwardiya, no? Isa lang. Si Peter lang, no? Pero Herod intended to bring him out for public trial after the Passover. Ito pang dagdag pogi. Hindi na ordinaryong sa team to. Leader ng leaders mga to. Ano? Baga sa parang senior pastor na to. Ito na yung patayin natin. Lagay natin sa public para marami makakita. Okay? So, ito nangyari. In verse 5, sabi niya, so Peter was kept in prison, but, sabi niya, but, the church was earnestly praying to God for him. You see the power? Parang, hindi na pwede. Pinatay nila si James Ang dami pa dapat gawin yan. Kailangan na tayong kumilos. Anong gagawin natin? Mag-pray na tayo. O yun, nadali. Sometimes, instead of talking to people, why don't you talking to God? Pag-pray. Amen po ba? But the church was earnestly praying to God for him. Hindi alam ni Peter na meron siyang anonymous intercessors na nagpe-pray sa kanya. Actually, church ang sinabi. Amen. So, I believe marami yan. Kaya yung but na yan will make a difference. Amen. So, pag meron tayo nakikitang nanlulupaypay, ang sarap palang ilapit niya sa Diyos. Lalo na, alam mo, main player yon ng ministry. Lalo pa kung alam mo, leaders yan. Amen? You know, we are praying every day for people. They don't know. We are praying for them. I don't know. Many people are also praying for us. We are praying for each other. Why? Because we know the danger if no one is praying for you. Kaya kung minsan, maisip mo, parang wala naman akong ganong ginagawa sa Panginoon. Bakit palagi akong matagumpay? Maya, may promotion ko kahit ang tamad-tamad mo mag-training, ang tamad-tamad mong sumama sa mga cell group, ayaw mong sumama sa ministry, pero pilit ka pa rin umusbo. Pasaway ka naman sa leader mo, pilit ka pa rin na po-promote. Dapat mag-umpisa ka na magtaka. Amen. Ano sabi ni Bishop Frank? Kataka. Dapat magtaka ka na. Wala kang ginagawa, pero nagtatagumpay ka pa rin. Pasaway ka na, nagtatagumpay ka pa rin. Umpisa ka na magtanong. Sino kaya mananalangin sa akin? Mapasyabo-syabo nga sila. Do you believe that? Amen. No, I don't always, I will never get credit. Kung nasa ng church na to, I believe the number one na framework meron ng church na to, hindi dahil magandang system natin, hindi dahil maganda yung vision natin, hindi dahil ang daming masisipag sa church na to, kundi maraming nananalangin sa loob ng church na to. Amen po ba? Tabi mo. Salamat sa iyong panalangin. Pag hindi yan umimik, guilty yan. Tuloy natin ang istorya. In verse 6, sabi niya, the night before Herod was to bring him to trial. Inunahan siya. Dapat pala ang pilido ni Peter, di maunahan. Peter, di maunahan. Bakit? The night before Herod was to bring him to trial, Peter was sleeping between 2 soldiers. Hallelujah. Tulog lang siya habang siya ay nakabilanggo. Relax. Bound with 2 chains, and sentries stood guard at the entrance. Suddenly, an angel of the Lord appeared, and a light shone in the cell. He struck Peter on the side and woke him up. Quick! Get up, he said, and the chains fell off Peter's wrists. Gising. Hoy! Pedro! Gising! Halis! Shh! Natanggal bigla yung mga pagkaposas niya. Ha? Ano ba ako? Nakakita ba ako ng vision? O talagang nangyayari to? Sa yung iba, hindi makapaniwala. Hallelujah! Hindi ko akalain
na nangyayari to sa aking buhay. Bakit napaka-blessed ko? Bakit bigla akong nakala sa matinding pagkakagapos ng kahirapan? Wow! Praise the Lord. Praise the Lord. Meron nananalangin sa iyo. Kuminsan nga, hindi ka nananalangin eh. Kaya pinapanalangin ka lang ng iba kasi ganyan ka mahalin. In verse 8, sabi niya, then the angel said to him, put on your clothes and sandal. Ibig sabihin, hinubaran siya. Pati tsinelas. Amen. And Peter did so. Wrap your cloak around you and follow me. And the angel told him, Peter followed him out of the prison. But he had no idea what the angel was doing was really happening. He thought he was seeing a vision. Hindi pa siya makapaniwala. Talaga ba nangyayari to? Tignan nyo mamaya, nakaka-excite na nangyayari. Amen? So habang nananalangin ka, may nangyayari. Hindi yung parang nananalangin ka, bigla kang napaisip nung magpapakain kaya itong host ng bahay kung saan kami nananalangin. Hindi yung nananalangin ka, iniisip mo yung merienda after ng prayer meeting. Amen? Dapat iniisip mo yung na-excite ka, Panginoon, hindi ko man nakikita, pero alam ko, Lord, na may nangyayari sa aming pinapanalangin. Hindi man ako nakikita, anonymous prayer intercessor ako ng taong ito, Panginoon. Hindi na mahalaga makilala niya kung sino ako. Lord, bang importante sa akin, Lord, ay nangyayari ang aking pinapanalangin para sa Kanya. Amen. Hindi mo na kailangan ipalagay yung pangalan mo doon. No? Pakundo LLC. Yan. Ako ang nananalangin. Hindi mo na kailangan ilagay yon. Amen. Importante. Sikat ka nga. Hindi naman nangyayari yung pinapanalangin mo. Amen. Tuloy natin. In verse 10, they passed the first and the second guards. Di ba ninasutan nila? Amen. And come to the iron gate leading to the city, it opened for them by itself. Don't forget, there are people praying for Him. Woo! Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Kaya pag benediction, wag kang aalis. Doon ako nagde-declare ng blessing, tapos umaalis ka agad. Okay? It opened for them by itself, and they went through it. When they had walked the length of one street, suddenly the angel left him. Bigla yan, okay ka na. Talagang totoo na to. Talagang hindi na ako nakakulong. Nasa labas na ako. Nilampasan yung mga sundalo. Then Peter came to himself and said, now I know, without a doubt, that the Lord has sent His angels. Sent His angels for what? Because Peter prayed? No. Maybe he prayed, pero hindi sinulat. Siyempre, ikaw nakaposes ka na, hindi ka pa ba nagpe-pray. Amen. But I know because someone is praying for him. Hindi someone, some more. Okay? Without a doubt that the Lord has sent His angel and rescued me from the Herod's clutches and from everything that the Jewish people were hoping would happen. Ano yun? Ang patayin siya. Kahit gaano na katindi, kasama ang plano ni Satanas sa iyo. Kahit gusto kanyang babagsakin. Kahit hindi mo alam na may cancer ka. Hindi mo alam. Kahit hindi mo alam na nasa peligro ka na. Basta may nananalangin sa iyo. You know, the power of a praying parents? Lalo na pag ang tatay nananalangin. Kaya kung sinasabi ang tatay kasi sila ang head of the family. Pag yan, mga hindi tinamad, manalangin. Alam mo, palagi ako may nakakabangga sa Facebook eh. Minsan ayoko na talaga mag-Facebook. Laging pinag-uusapan doon, ang mga babae daw, huwag ipag-preach. Huwag daw magpastor. Ako pinatulang ko na minsan, ewan ko nakita nyo. Sabi ko naman, ano naman mapapala nyo kung ang mga babae hindi magpapastor? Sabi ko talaga. Sabi niya, no, it's not biblical. Okay, sabi ko, ganito lang. Kung meron bang lumapit na leon, okay, dahil sabi ng tatay, huwag niyong gagalawin ang baril na yan, walang hawak dyan, kundi ako lang. Every time na ikasayo, natiputok, pinapanood ni nanay. Ngayon, wala si tatay. Nasa diskohan. Kasi, sinamahan niya mga kaibigan sa kabaret. Dumating yung leon.
Makita ni nanay, alam niya, yung baril ang pampatay doon sa leon, hindi niya kukunin yun, iputok niya doon sa kalaban. Yun ang sabi ko sa kanya. Will not the mother or the woman will get the gun and pull the trigger? No, dapat hindi mo ganun logic. Ano hindi logic? Totoo yun. Sabi ko, may naliligtas na. Sandali, yung pastor namin, wala pa. Diyan ka muna, ha? Ilang kayong aalis. Patatanggapin kayo ng pastor namin lalaki. After 20 years, balikan kanya. I don't see... Ako nga dapat ako nga magsabi, sige, kayo, huwag kayong magpipray sa ako lang. Ako lang magpastor. But ko itutulak, the workers are few and the harvest is full. Malinaw na malinaw yun. Amen. That's why we keep on praying. Lord, send missionaries. Lord, send pastors. Para masaturate ng Word of God ang buong mundo. Hanggat yun hindi nangyayari, tuloy-tuloy ang COVID na to. Akala nyo ba, hanggat hindi tayo umabot sa rapture, puro patindi ng patindi ang pahirap sa mundong ito. You don't realize that. Amen. Ang pinakamasarap na mangyari sa mundong ito, na pinakaantay na, ito na ang pinaka-inaantay na natin. No? Ang mangyari ang rapture. Sabi nga ba, ayoko pa ma-rapture. Yan, nakakapagtaka sa Christian life mo. Bakit ayaw mo mag-rapture? Kasi ang ganda ng trabaho ko Di pa kami kasi kinakasal Hindi, katatapos lang ng mansion ko Ayan, ibig sabihin, taga rito ka. Dapat, pag naisip mo yung rapture, kalimutan mo lahat ng yan. Basta yun ang priority ko. Inaantay ko. Habang inaantay ko, magyati-yati muna ako. Pero priority ko pa rin, ang araw na yon, nakukunin na akong ng Diyos mula sa mundong ito. Ibig sabihin, tapos na. Hindi mangyayari yon hanggat hindi pa kumakalat ang salita ng Diyos sa buong mundo. Hello? Kaya, magamit ang mga babae, good. Amen. Sino dito okay doon? Ba't ayaw nagtaas na yan? Alam mo, may tinuro sa amin yung mentor, meron daw mga kabalbalang worship. Yung mga cell leaders dito. Amen. Amen. Ano yung mga kabalbalang worship? Kung kailan worship, doon pa naglalaba. Amen. Kung kailan nag-worship, doon pa matutulog. Nahantok ako anong gagawin mo sa buhay mo? Di ba kapag nag-charge ka, nagbibihis ka? Di magbihis ka rin. Amen. Hindi naman nagbago ang Diyos. Nagbago ba ang Diyos? Hindi. May praise and worship pa rin. Nagbago lang yung upuan mo. Di ba? Dati sa likod ka, ngayon sa harapan ka palagi. Totoo kang ganun. Di ba? Nag-improve ka nga So, yun pa rin. Same God, same atmosphere, same worship, same pastor. Amen. Wala naman nagbago. Ang pagkakaiba lang, mas malapit kayo ngayon sa akin. Anyway, glory to God. Amen. Sabihin mo, praise the Lord. Praise the Lord. Sabihin mo, praise the Lord. Praise the Lord. Salamat, Lord, may nananalangin sa akin. Kamo. Okay, now, in verse 12, here we go. When this had dawned on him, look at this, he went to the house of Mary, the mother of John, also called Mark, where many people had gathered and were praying. It's an ing form of the verb. It means kasalukuyan nangyayari. Tama ba ako mga grammarian dyan? And pray, ibig sabihin, nangyari na yung pinagpe-pray nila, nagpe-pray pa. Ang tawag doon, prayer without ceasing. Ito nakakatuwa. Binabasa ko ito, natatawa ako Peter knocked at the outer entrance and a servant named Rhoda came to answer the door. When she recognized Peter's voice, she was overjoyed and she ran back without opening and exclaimed. Hindi niya binuksan ang pinto. Sabi ni Peter, buksan niyo na! Andito ako sa labas. Peter is at the door! Ito nakakatuwa sa mga kasama niya na nanalangin. You're out of your mind. Hindi makapaniwala. The answered prayer siya. Kaya binabasa ko yan, natatawa ko kanina.
Sabi, nananalangin ka, pag sinagot ka, nagtataka ka. Amen. Sabi, you're out of your mind. When she kept insisting that it was so, they said, it must be his angel. Wow. Lakas ng faith. But Peter kept on knocking. Oy, buksan nyo na to. And when they opened the door and saw him, they were astonished. Tutunga nga. Hindi si Peter na sabungero to, ha? They were astonished. Peter motioned with his hand for the people to be quiet. And described how the Lord brought him out of prison. Tell James, yun nakakalungkot. Sabihin si James, patay na. Tell James and the other brothers and sisters about this. He said, and then he left for another place. Aba, makulit si Pedro. Ano? Amen. Hinahunting siya, papatayin siya, umalis siya. Baka mangaral na naman. Bakit? Ibig sabihin, pagkat hindi ka kinukuha ni Lord, wala makakapigil sa iyo. In the morning, etong bayad. In the morning, there was no small commotion among the soldiers as to what happened, what had become of Peter. After Herod had a thorough search made him and did not find him. Look at this. He cross-examined the guards and ordered that they be executed. Ang mga gwardya ang pinatay. Ibig sabihin talaga mamamatay tao to. Kung tutuloy mo yung istorya, mababasa mo na si Herod, nung nagsalita siya, ay parang boses ng Diyos, kinukuha niya ang glory. Yan, patay siya. Inuud siya. Kaya, when you are praying for someone, huwag mong ipang-utang na loob yun. Huwag yung, pinag-pray kita, kaya ka nagkagaya. Akala mo ba? Wow. Amen po ba? Uy, kundi sa akin, hindi yan naligtas ha. Akong may dyan. Dito pa naman sa church. Ano ko yan ha? Akong nakawin dyan sa mga yan. O ano ngayon? Ako, basta, o ano ngayon? Okay, ikaw, ngayon, ano? Amen. Kung alagawa, good. I-decide po sila, good. Pero pag-ari, sabi nga ni Peter, amen. Kapag ka ikaw ay nananalangin, pag anani mo, sumanda ka na. Tuwan-tuwa si Lord yan. Tapos pag nakikita mo yung tao na umasenso, hallelujah, mapapa-hallelujah ka. Panginoon, sarap talaga mag-pray in secret. Pero siyempre, meron rin prayer. Katulad dito, ngayon, mag-pray tayo sabay-sabay. Iba namang usapan yun. Kasi yung ipinag-uusapan dito, yung anonymous prayer, yung hindi mo ipinagmamapuri yung ginawa mong spiritual na bagay sa isang tao. Huwag mong kunin ang glory. Amen. Sabi mo, hindi ko kukunin ang glory. Amen. So, ano matututunan natin dito? Actually, introduction pa lang to. When you confess, confession brings possession. Sabi mo, that is my possession. Ako. Siyempre, pag pinagpe-pray nila si Pedro, nung mabalitaan nila, si Pedro ay kinulong at papatayin din siya. Nag-pray na sila. So, we confess in the name of Jesus, Son of the living God. Mapapalaya si Peter kahit anong imposible yan. Kaya imposible yan. Walang imposible sa Diyos. Naniniwala ka ba? We take possession of God. Sa aming prayer na to, Panginoon, kahit gaano katindi ang paghihirap ng taong ito sa sakit na to, Panginoon. Lord, kung kalooban mo pang dapat mabuhay pa ang taong ito, winawasak ko lahat ng gawa ng kalaban sa kanyang buhay. Ang COVID na to, lumayas sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya minsan mayroon kang pinag-pray, tatapusin na pala ni Lord ang kanyang buhay. Tinitutuloy mo. Medyo humihinga pa pag ano. Mayroon ako nakausap na pastor. Asawa niya. Namatay na. Habang tinutulak, sabi ng pastor, sandali! Isa pa! Pag-pray niya, nagising. Takbo yung ano. Nung andun na, tinitingnan yung asawa niya. Sabi niya, Panginoon, kung talagang kukunin mo siya, ngayon payag na ako. Ngayon, ate, wala na makakapigil sa akin kasi alam ko, yung kapangyarihan ng panalangin ay totoo.
talagang nangyayari pag yung patay mabubuhay. Kung minsan na-extend yung buhay ng mga tao kasi pinagpe-pray natin sila. Pero pag kinukuha ni Lord, huwag ka na magipag-wrestling. Amen po ba? Amen po ba? Sabi niya, Panginoon, kung talagang kukunin mo ng aking asawa, kunin mo na siya, hindi na ako makikipag-away sa iyo. Minsan kasi nilalaban natin pero katapusan na pala nila. Ayun, pagkatapos ng binigyan siya ng bagong asawa. Amen po ba? Praise the Lord. Pastor Maylin, matindi. Pag daw siya naunang kinuha sa akin ni Lord, kahit wala na siya sa mundong ito, magsiselos pa rin siya. Kailangan mag-asawa. First time mo makakita, nasa langit nagsiselos. Sabi mo, I keep moving. Sabi mo, Lord, salamat sa mga nagpe-pray sa akin. Lord, salamat sa pagdinig mo sa aking mga panalangin. Kaya ang buhay Kristiyano, give and take yan. You give in prayer. Sometimes you take the outcome of prayer of others. Ang sarap mabuhay nung hindi ka nag-iisa. Amen? Paano pa kaya kung mag-asawa? Amen. Ang marami mag-aasawa, puro tinitignan nila, problema. Ang tanong, kayo bang dalawa ay nagpe-pray? Hindi po. Pinagpe-pray mo ba siya? Pag bayan tulog, nilelay hands mo. Pastor, nagger kasi. Cast out mo yung spirito ng naggery. Amen? I-cast out mo yung spirit na, kahit pagtulog siya, hindi naman niya narinig. Sa pangalan ni Jesus, alam ko, espiritu ng naging nasa loob ka dyan sa katawan na yan. I command you to go out in the name of Jesus, Son of the living God. Alis yun. Bakit hindi? Sa pangalan ni Jesus. Ganun din, pagtulog naman ng mister mo, ganun din gawin mo sa kanya. Hindi nyo alam, nagdi-deliverance ng pala kayong dalawa. Kasi pag mag-asawa, ang unang tatanong ko, kayo ba'y nagpe-pray mag-asawa? Nakita mo yung himalang ginawa ng Diyos? Papatay na si Peter dahil sa intercession ng iba, hindi pa natuloy. Kasi, nakita niya, namatay si James, pinigilan ba ni Lord? Pinigil ni Jesus? Hindi. Apostle, may gagawin yun Leader yun Amen. Pero na-realize na, sandali. Wala pa tayong ginagawa, kaya nawala yun, hindi tayo nag-pray. Mag-pray tayo! Hindi naman sila pwedeng lumabas magpaglaban kasi talaga hinahunting sila. So they prayed. And they discovered the power of prayer. You know, how do you know that the Holy Spirit is with you? Marami nang nagsasabi, minsan kasi when we think of the Holy Spirit, although merong literal demonstration sa iyong mind, Lord, I am like submerged in water. Yan, diba? Filled with the Holy Spirit. Amen. You know, another way to think that you are filled with the Holy Spirit is this. Alam mo yung bangka na may ano tawag ka na kagabi? Layag. Amen. Yung because of your prayer, because of your intimacy with the Holy Spirit, you are filled with the Holy Spirit means the wind continue to blow. Every time you pray, every time you have faith, every time you read the Bible, every time you have an intimacy with the Holy Spirit, every time you walk, every time, alam mo, yung tunay na Christian life, time to time, naiisip mo si Lord, who's with me? Yung ginagawa mo, si Lord palagi hindi mawala sa kaisipan mo. Talagang yung meditation mo about His good deeds in your life is day and night. Amen? Ang pag-filled ka ng Holy Spirit, it means patuloy na binoblow ni God ang layag ng yung boat to keep you moving. Amen? So, alam mo, meron yan, the Holy Spirit continually blows like air to keep your boat moving. Mararamdaman mo yan Lord, I know why I'm moving. I know you are with me. Kahit hindi kita nakikita, I know
There is always an outcome with my prayer. And those people are praying for me. And I take them, Lord. Salamat, marami na nanalangin sa akin. Sinabi mo na ba yun sa iyong buhay? Amen? So, yung Holy Spirit, actually, kung hindi natin siya kilala, sasabihin mo na anonymous siya kasi hindi mo siya nakikita. Pero kumikilos siya. Amen? Hindi mo alam, iniingatan ka ng Diyos. Alam mo ba, pag wala nagpe-pray sa'yo, million mga demonyo, they are ready to destroy you. Kung makikita mo sa bukas na matang spiritual life mo, ang dami-daming demonyo na gusto nang lumapa, pumatay sa'yo. Pero basta merong isang Kristiyanong nanalangin, na totoo ang puso sa pananalangin, totoo ang pagkikipag-usap niya sa Diyos, magpasalamat ka na. Amen. Magpasalamat ka na kasi kahit milyon mga demonyo ang gustong umatake, pag nanalangin ng isang tunay na Kristiyano, walang magagawa yon. Ang mga gustong gawin na pag-harm ng mga demonyo sa iyo, mapipigilan sila sa pamamagitan ng panalangin. Amen po ba? Say amen. Say amen. One time, meron daw isang lingkod ng Diyos, nakasakay sa eroplano. Minsan daw, hiningi niya sa Diyos, Panginoon, gusto kong makita kung ano ang mga espiritu sa alapap. Pag dilat daw ng mata niya, nakita niya, milyon na mga demonyo kasabay ng eroplano. milyon. Hindi yung parang isa lang, parang may maladragon na napapanood mo. Nakulat niya, kasabay niya kasi they always decide to destroy. Chaos. Destruction. Especially yung mga kamatayan ng mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Yun ang mga gustong patayin ni Satanas kasi pag namatay ka agad yun, sa kanya na. Pero pag may isang Kristiyano na nanalangin, kaya nga ako natutuwa ako pag may gustong major decision, yung isang leader o kaya mga membro ng church, ipinagpapaalam nila, Pastor, kailangan po namin ng prayer about this sa decision namin. O Pastor, uwi po kami sa Pilipinas. Hindi yung nakabalik na bakasyon. Nagbakasyon ka pala? O Pastor, di mo alam? Nagbakasyon ka pala. Oh, good. Amen. So, lalo na mga major decision nyo, make sure na may nagpe-pray sa inyo. I need prayer. Do you think I don't need prayer? I need prayer. Always pray for me every day. Panalangin mo kami. Kailangan mo yan. Katulad ni Peter. No? Napakatindi na kanyang gagawin. Kailangan niya ng panalangin. Amen. Kasi pag ako wala na, ikaw gagawa ng gagawin ko. Masaya sila, sabi ni Pastora. Amen. Sabi mo, Lord, blow upon me a wind of God. Breathe upon me the Spirit of the Lord. Ano muna ako ngayon? Evangelical muna ako ngayon. Make my hands like those of skilled musician. Sabi mo, Lord, I want to keep moving. Ang walang Holy Spirit, yung naka-stuck ka doon sa loob sa gitna ng dagat at nag-aantay ka lang ng malaki-laking whale para lamunin ka. Pero pagka may nananalangin sa iyo at ikaw mismo nananalangin, you keep on moving. Makikita mo, sabi niya, and everything you touch prosper. Nag-business ka, woo. Nag-ministry ka, woo. Nag-disciple ka, woo. Why? Keep moving, keep moving, keep moving, keep sailing. Amen. Amen po ba? Do not say you are full of the Holy Spirit wherein actually you are full of yourself. Sabi, full of the Holy Spirit. Woo! Talaga? Amen. Palakpakan naman natin si Lord doon. Amen. Sabihin mo, salamat Lord, I am full of the Holy Spirit. Hindi mo kailangan parang imagine mo, nalunod ka. In your faith, you are with the Holy Spirit. Amen? Amen. Pero, huwag kang maging biktima. Amen? Sa pinag-pray ka, nakalaya ka doon. Look at me. Making yourself self-victim is a self-imprisonment. Pag inulit-ulit mo yung alam mong biktima ka dito, pangalawang beses na. Napalaya ka lang kasi alam mo may namanalangin sa iyo. Tapos balik pasaway ka
Self-imprisonment na yan. Ikaw na mismo ang nangailangan ng panalangin. Okay? So sabihin mo, Lord, I want to become an anonymous prayer warrior. Huwag mo na yung pagkalandakan katulad ng mga Sadducees and Pharisees. Nagpe-pray sila, nakaputi kami. Kami yung boss dito sa panalangin. Ikaw, anong panalangin mo? Sabi mo, kunang na lang maging Diyos. Okay? Number 2. Sabi ko, wag kang aalis. Anonymous giving. Sabi mo, anonymous giving. Yung pagbibigay. Ang sabi sa Mateo 6:1-4. Tagalogin muna natin. Pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtubad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Kaya iba nagsaserve, walang return. Kaya nga, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipag-ingay pagaya ng ginagawa ng mga papagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y purihin ng mga tao. Parang audio Bible. No? Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Di ba? Ang kailangan nagre-reward sa atin si Lord. Sa halip, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipaalam ito maging sa matarik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang inyong pagbibigay ng limos at ang inyong Ama na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siya magbibigay ng gantimpala sa iyo. Ako siga dito, tighter ako ha. Ikaw tighter ka? Hindi ba kapagsalita? Wala kang karapatan dito. Ako meron. Nagbigay ka na, kinuha mo pa ang reward. Amen. Amen. Inglesin natin. Yun ang Tagalog. Be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. Grabe, nagbigay ka na, wala pang reward. So when you give to the needy, do not announce it with trumpets, and the hypocrites do in the synagogues and on the streets to be honored by others. Truly, I tell you, they have received their reward in full. But when you give to the needy, do not let your left hand know your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Palakpakan natin ang Diyos na nagpapala. Grabe. Sabi ng verse 1, be careful not to practice your righteousness in front of others. Meron talagang act of righteousness. Meron talagang outcome of righteousness. Pero yung righteousness na yan, kung minsan pwede ma-convert yan sa pride. Pwede yan ma-convert sa who you, I am me. Pag-ingatan mo rin yan. Bakit? Tatapusin ko po, i-close ko po ang aking message mula sa Diyos sa araw na ito sa Matthew 6:25-34. Okay? Word festival tayo ngayon. Therefore, I tell you, do not worry about your life. Sabi mo, Mr. Warrior, ikaw to, kamo. Tapikin mo naman. O para makaganti ka. O ikaw, Mrs. Warrior, sa'yo din to. Okay? Do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not your life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add a single heart to your life? Meron bang idadagdag na isang oras ang iyong pag-aalala sa buhay? Ang iyong pag-aalala. And why do you worry about your clothes? See how the flowers of the field grow, they do not labor or spin. Yet, I tell you that even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. Woo! Praise the Lord. Verse 30. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you,
You of little faith. And suddenly, sinasabi ni Lord ang worry, then suddenly, idinawit niya ang pananampalataya. Sabi niya, you of little faith. So do not worry saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Sabi mo, Lord, alam mo palang pangangailangan ko. Hindi naman nasasyak si Lord. Ay, Lord, wala akong makain. Alam ni Lord yan. Lord, yung wala na akong pambayad ng credit card ko, ba, madjudyo na. Alam ni Lord yan. Lord, malapit na mag-due yung cheque ko. Alam ni Lord yan. Sabihin sa tabi mo, oy, alam ni Lord yun. Amen. So, alam ni God na may kailangan ka. Dito pumasok yung verse 33. Yung sikat na sikat. Hindi yan sinabi verse 33 kung wala mo nang sinabi si Lord about sa worry. Anong sinabi sa verse 33? But, maraming Batman ngayon. Seek first. Pakiangat mo nga sis, parang hindi ko na binabasa dito. Seek first His kingdom and His righteousness. And all these things will be given us to you as well. Or, all these things shall be added unto you. Yun ang sikat eh. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Anong kinalaman ng Anonymous dyan? Sabi kanina, nang binasa natin, do not show in front of people to be seen your act of righteousness. Sabi mo, righteousness. Look at this. Ang sabi ni God, para daw mai-add yung gusto mo, yung kailangan mo, seek mo raw yung kingdom. At saka rin, yung righteousness. Puro ka kasi doon sa added. Puro ka kasi doon sa addition. Nag-seek ka na ba? Ano yung kingdom? Luke 17:21. Nor they will say, see here, see there, for indeed the kingdom of God is within you. Hinahanap mo yung nasa loob mo na. Tinanggap mo si Jesus, buong package ng heaven nasa iyo na. Kaya siya, thy kingdom come, thy will be parang, gusto mo parang mahulog sa'yo lahat ng planeta para maramdaman mo na dumating sa'yo ang kingdom. Kaibigan, nung tinanggap mo si Jesus, the kingdom of God is within you. Ganon ka kayaman, kaya hindi ka basta-basta. Anonymously, you don't know. Para mga blessing in this case, nagugulat ka na. No, you just need to be aware and conscious who you are. Isa kang napakahalagang nilalang ng Diyos na pinagpala niya kasi tinanggap mo si Kristo. Luke 17:21, kingdom of God is within you. So ngayon, okay na yung kingdom of God. Doon naman tayo sa His righteousness. Bakit? Para all these things shall be added unto you. Sino dito ng all these things shall be added unto you? Yung gusto mo ng karagdagan, madadagdagan. Alam mo yung, nakita kong illustration dito eh. Inuna yung buhangin bago nilagay yung mga malalaking bato. Yung malalaking bato, yun ang righteousness at saka yung kingdom ni God. Hindi na magkasya. Inuna kasi. Dapat iuna natin muna yung kingdom, pangalawa yung righteousness. Tapos sa gilid-gilid doon, pwede nang ipasok yung buhangin, pwede mapuno. Amen. Gusto ko yung nabasa ko, sabi niya, your priority is your capacity. Pag inuna mo, pinrioritize mo yung kingdom at saka yung righteousness, doon makikita kung gaano ka talaga kapuno. Kasi kung minsan, pag inuna mo yung added, kung minsan hindi na magkasya yung righteousness at saka yung kingdom. Kita mo, hindi ko mapagkasya to, hindi ko masara yung garapon. Kasi iba, inuuna mo. First. Sabi mo, first. Kaya pag-usapan natin ito, righteousness. Seeking His righteousness. Righteousness means
You know what is good and right. Kaya nga righteousness. How can you define such a righteousness if you don't know what is right? If you are not guided by the Lord, if you are not guided by His Word, if you are not reading the Bible, if you don't have meditation, if you are not talking to the Holy Spirit, and God is not talking to you, how we know these things are right or wrong? Righteousness is a place of God. Amen. Nalapit tayo doon. Ano yung isisik mo? Ano yung isisik mo? Yung righteousness. Lord, gusto ko malaman yung righteousness. From the root word, right. Yung tama. You know, in the length of my leadership in the church, God taught me one good thing. I don't need people to side with me. No. I don't even if thousands of people side with me, and I'm not sure if I'm the side of righteousness. Walang kwenta lahat yun. Even if millions will oppose me, as long as I know I'm siding with the righteousness of God, I know these things will be added unto me. These people, okay, palakpakan mo si Lord. Sa Kanya yan. Even if you have all the sympathy of all people, I need my answered prayer. I don't need sympathy of people. I need answered prayer. We need the righteousness of God. Yun ang isik natin. You don't need to people, your best friend, o kung hindi ka nag-side sa akin, wala na. Minsan may narinig ba ako, pag hindi ka umalis diyan, kalimutan mo ng kapatid kita. Ano yun? Dapat mag-side ka, righteous. Hindi tama yan. So don't focus who will side with you or not. Mag-focus ka. Sino ba may righteousness? Sama-sama tayo. Say amen. So you said, nabibote-bite. Sino? Who's with me? Kami, sa righteousness. Ay, wag na. Pag wala kang siding, you don't seek the righteousness of God, His position. He's the righteous God. He's the righteous one. Pag hindi ka mag-side doon, paano mangyayari yung in all these things? Kung sa kasi masyado tayong focus doon sa all, dagdag. Pag hindi mo sinig yung right. Kaya naman sa trabaho, di ba? Hindi ka basta-basta bigyan ng increment. Kung mabigyan ka regular increment, walang special increment. Namimiss ko nun, nagtatrabaho ko. Sabi naman, Ricky, I don't have increment for you because the company is not giving. But boss, I'm going on vacation. That's why I have this. Cheque. Siyempre, kumikislap yung mata ni Pastora. Cheque. Tingnan ko lang, 20,000 dirhams, pwede na yung pambakasyon. Ano? You don't have increment, but I have this. Oh, bigay niya yan. Hindi may pa-Jollibee na kami. Yeah, it's true. This is true. I miss that. Nami-miss ko yun. Sabi ko, why? I am satisfying my boss. I said, boss, ako nang bala. Don't think about this, I'll do it. Kaya nung in-interview ako, what can you contribute to this company? Sa ibang company. I'll make my boss happy. Really? Pag in-hire niya ako, siya na next boss ko. Just sit there and I'll do the job. When you seek the righteousness of God, umanda ka na sa added. So sa mula ngayon, medyo mag-adjust natin yung kaisipan kasi ang dali-daling i-adapt nito eh. Added. Puro ka added. Importante yung dalawang bagay. Seek the kingdom. Nasa yun na. So consciousness. Salamat. Hindi ko na kailangan hanapin. Nasa akin pa pala. Nasa akin na pala. Yung righteousness. Bigyan kita sample ng righteousness. Once upon a time, I asked someone, whom I know, man of God. Sabi ko, Pastor, anong palagay mo yung Kristiyano manunood pa ng bold movies? Pornography. Sabi niya, depende. Kung kaya mo. Ako, nanonood ako kasi alam ko kaya ko. So it's like, alam mong magkakaroon ng distance kasi if you know the righteousness,
versus leprosy. Maramdaman mo yun eh. So, your spirit will distance. Sandali. May added unto you ba yun? Of course, no. Na-shock talaga ako. So I will not be surprised when they approve immorality. Sabi, itong pastor na to, akala mo kung sino na siyang tama, kung sino na siyang righteous, masyado siyang judgmental. I am siding with the righteousness. I don't need you to become my fans. I want you to become my disciple. Hindi kita kakampihan kita kasi to retain our relationship. Wherein the Father in heaven that looks at me and angry with me. Hey! I put you there for people to have a righteous living and a righteous thinking. Why you are siding with their immorality? So, judgmental na ako ngayon. Kaya kumalis na ako sa church na to kasi masyadong judgmental yung pastor. Come on! No. I'm siding with the righteousness. I don't side with people. I side with the righteousness. And if the people wants to side with the righteousness, we are together. Amen. Sama-sama talaga tayo. Kasi kung hindi lang sa righteousness, magsara na tayo. Ano to, fraternity? I cannot give thumbs up to something I know that opposes the will of my spirit. Yung righteousness sa kalooban ng Diyos. I cannot side. For what? Sayang ang panahon. Amen. Ay, ito, kaya ito umalis kasi hindi daw tinatanggap. Masyado kayo. Come on! The scripture says, immorality. Hindi na-accept ng Diyos. Amen. Hindi kasi kaya nawala sila. No, they chose that. Sanay na ako sa ganun. Ayun, natuto ako, sabi ko, Panginoon, I will side to your righteousness. I don't find fans. I don't want people to be with me kasi para masaya. No. Pag nabago ka, masaya tayo lahat. Amen. Let us approach God's position. He's the righteous one. Para sa masik natin ang kanyang righteousness. Siyempre, pag sinik natin kanyang righteousness, and all these things shall be added unto you. You know why most of the time you are not answered prayer? Check. Check yourself. Are you seeking the kingdom of God and His righteousness? Bago yung all these things shall be dagdagan to you. Ang sarap dumikit kay Jesus. Sino dito gusto mag-side kay Jesus? Patay ang tao. Sabi nila, patay, nililibing. Si Lord, kinakausap niya ang patay. Hey, gising! Sabi ng tao, patay. Si Lord, kinakausap niya. Sarap mag-side kay Lord, no? Pati patay ng pangarap na bubuhay. Paano hindi ka didikit? Pipiliin mo ng, Lord, akala ko, yun, hindi na madadagdag ito sa akin, patay na, biglang nabuhay. Bakit? Sinik mo ang righteousness. Kaya ko ito in-equate doon sa, pinasok sa equation, yung ating pinag-uusapan about righteousness. Ang sabi kanina, it is very impossible to do something, yung righteousness na makita ng mga tao, pag hindi mo yan talaga pinapractice. Yung righteousness mo, nagiging pride. Mukhang righteousness, pero pride pala. Amen po ba? Sino dito ang gusto niya may dagdagan to you? Yung totoo lang, yung added unto you. Check two things, very important. Are you conscious that the kingdom of God is already in you? Number two, are you seeking His righteousness? Very simple message. Can we all stand? This world is full of division. Ano yung division? Sabi niya, mga tupa, kambing. Di ba? Marijuana, wheat. Hindi. Ano yung sa? Weeds. Tsaka
Okay? Bad peace, good peace. Palaging merong classification. So, if you would check people, if you see their desire is flesh, their mind is always in the flesh. The book of Romans said. You will always find people na yung answered prayer nila parang umpisa lang. Singles, listen to me. Do not run away from righteousness. Tandaan mo, mag-aanak ka pa. He doesn't, may boyfriend ako, may girlfriend ako. Natatago. Mag-aanak ka pa. Pag anak mo, mayroon ka ng anak, magpapamilya ka pa, hindi nagtatapos doon. Dapat yung flow ng Holy Spirit sa buhay mo, continues to keep the boat sailing. Pagka tinupi mo yung layag, stuck ka na. Tapos gaganon-ganon ka na sa wave. Nakakahilo na. Amen po ba? Keep your sail. Anong tawag doon sa English? Basta. Layag. Keep it open. Wag mong there can be a blow of the Holy Spirit, but you're not moving. Pag hindi mo in-open yun, walang itutulak. Kasi saradong puso natin minsan, tuturuan ka, hindi. Marunong ka pa sa Diyos. Kaya nga, hindi ka napupunta doon sa added unto you. Because two things you don't seek. Kingdom and His righteousness. Ayaw, malinaw na sa iyo righteousness. So, pinapaulit ko po ito. I don't find hundreds and hundreds of Zoom account. I'm not impressed with the numbers. Nakakatuwa. Kasi alam mo may nakikinig sa iyo. The most impressive for me is for all the people inside the Zoom. Seek the kingdom and righteousness of God. Doon tayo sa same side. Amen. Do not play. Do not gamble your future. There is always a starting point of seeking the kingdom and righteousness of God for you to keep moving na palaging masusumpungan mo success and answered prayer. Because all these things shall be added unto you. Close your eyes. Ano yung kinanta nilang song kanina? Just close your eyes. And bow down. 2 questions I'm going to ask you. Are your action anonymous? Of course, those actions that should give glory to God, are they anonymous? Or you are very famous on social media about what you're doing, this and that, blah, 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 blah. Maybe I will not accept myself on this. Maybe at some moment I also fell victim. May the blood of Jesus forgive me, wash my sins. Don't take the glory that belongs to God. Number 2, I know you have a list of prayer requests and you want all those lists to be added unto you. Next question, are you seeking the kingdom and His righteousness? Inuulit ko po ito. I'm not impressed with okay, saktan mo yung leader mo. Tarang usap-usapan pa. Halos bagbotohan kayo na hindi nyo nasundan yung leader nyo. Where you are siding, you're destroying yourself. Why? Is that righteousness?
Be intelligent. Be discerning. Magpakatalino ka. Again, in life, you don't need funds. You need people to pray for you. Kapag ka na-dispense na yung galing mo at umasa ka na sa Diyos, umasa ka na saliksikin mo, pag sinaliksik mo ang righteousness ni God, things will start to be added unto you. Dami yan. Healing, deliverance, restoration, success sa business, success sa health, lahat. Lahat yan kayang i-add ni Lord. Ang tanong, nagsisik ka ba? O puro mo na lang sarili mo ang inaalala mo? I'm giving you 1 minute. 1 minute. To pray and ask for forgiveness. Kung sinik mo lang, puro sarili mo. Come on. Life is a journey. There should be a continuous blow of air to keep your sailing moving. Make everything right. Along your way, you will find all this answer to your prayers. It is very impossible that God will not favor you if you seek His kingdom and His righteousness. Bilis kasi lampasan ng verse na to. Life is short. That's true. Make it relevant. Sige, keep talking to the Holy Spirit. Make my hands like those of skilled musician. Blow upon me a wind, O God. Rain upon me the Spirit of the Lord. Let me hear the melodies of heaven. Come on, we invite everybody to sing this coming from your heart as if you're talking to the Lord. Me a wind, O God. Yes, you are really talking to God. Upon me, Telling the Holy Spirit to breathe upon you. of the Lord. Thank you, Jesus. Make my hands like those of skilled musicians. Blow upon me a wind, O God. Breathe upon me the Spirit of the Lord. Let me hear the melodies Of heaven. Listen to me. If you are experiencing sickness now, if you are experiencing bankruptcy, if you feel like somebody is blocking the answer to your prayers, 2 things you need to check today. Are you seeking His kingdom? His kingdom that is already in you. Hindi ka lang conscious. Number 2, are you seeking His righteousness? These are very vital for the answers to your prayers. May the Holy Spirit continually blow your sailing. Huwag mong isarang yung layag upang ikaw ay makapaglayag. I pray in the name of Jesus. Now you heard this message. May you seek and find the righteousness of God so that all these things shall be added unto you.
Whatever it is, walang imposible sa Diyos. The scripture says, God knows what you need. It is like, my son, my daughter, everything that you need is inside. Just get the key from me. Ano yung key? Seek my kingdom and my righteousness, said the Lord. Close your eyes. Continually close your eyes. Kausapin mo ang Diyos. Lord, help me. If you are a warrior, that is a very, very big indication that you don't seek the kingdom and righteousness of God. Life is supposed to be very easy. Life is supposed to be no worries. But you must be conscious about what God is able to do for you, to favor you in everything. Simple. You don't need to worry because God knows what you need. You just need to seek His kingdom and His righteousness. Blow upon me, a widow God. Bread upon me, Jesus. your Spirit of the Lord. Oh, Holy Spirit. Make my hands Execute healing like today in the name of those Jesus. skilled musicians. I release from the power of your word, O Lord, Blow upon me, prosperity to come upon everyone, O O God, in the name of Bread Jesus. upon me, Success O after success, Spirit of the Lord. in the name of Jesus. Let me I pray to God the to grant you the request of your heart melodies today in your of prayers. heaven. Oh, Jesus. Blow upon me, a wind, O God. Bread upon me, the Spirit of the Lord. Let this word stir you up. Make my hands like those of skilled musicians. Blow upon me, a wind, O God. Bread upon me, the Spirit of the Lord. Let me hear the melodies of heaven. For the last time, sing it out. Blow upon me. Blow upon me, a wind, O God. Bread upon me, the Spirit of the Lord. Make my hands like those of skilled musicians. Blow upon me, a wind, O God. Bread upon me, the Spirit of the Lord. Let me hear the melodies of heaven. Pastor Maylin, can you do the benediction? A closing prayer? Before we do the benediction, can we also sing this Matthew 6:33 song? Sing here first. Everybody, please. See first The kingdom of God and His righteousness, and all this
these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. One more time. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. We sing hallelujah. Hallelujah. Come on, everybody, raise up your hands and sing hallelujah. Oh, Father in heaven, we just want to thank you so much, oh Lord, for making us realize once again that we just need to be conscious that the kingdom of heaven is already within us, oh God. Sometimes, Lord, we just tend to forget. We seek everywhere, but we, oh God, just need to keep silent and seek you deep down in our heart that the kingdom is already here. And when we are able to seek the kingdom, your righteousness, oh Lord, will also be sought. Thank you, O Lord, for giving us, O God, this wonderful message coming from heaven, a breath of your Spirit, O God, that you have poured out, Panginoon, sa iyong servants sa araw na to, Panginoon, that truly, O Lord, it is indeed a blessing for us, O God, to have, O God, a leader, O God, that is leading us into righteousness. May everyone here, O God, who have heard your word, O Lord, will not lack anything, oh God, because we have already the kingdom. And right this very moment, oh Lord, I pray, oh God, that everyone, oh God, will be awakened to be consciously aware that the kingdom of heaven is already within us. Thank you, oh Lord. May the peace of God will always be upon everyone. May your face shine upon everyone, O Lord. As they seek you, as they find you, they will seek you and they will find you. And as they find you, oh God, they will know more about you. And thank you, Jesus. As you reveal yourself unto us, we will know more about the Father, because you are the reflection of the wholeness of our Father. Thank you, Holy Spirit, for your guidance. Thank you, Holy Spirit, for revealing this message to us. In Jesus' name, I bless your people, oh God. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen and amen. Everybody clap your hands. You can whisper in a crowd to hear. You can cry when you're alone to hear. You don't have to pray out loud. To hear me knows your thought. On a lovely mountain peak, He is there by the middle of the street. He is there anywhere on earth you go. He's been there from the start. Palakpakan po natin ang Panginoon, lahat ng mga may answered prayer. Hallelujah. Thank you, Jesus.